sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kasama ng mga banal, katulad ni San Pedro Crisologo, alinan magpuri tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng misang ito. At upang tayo maging marapat, alina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin na iatya ng Panginoon ang ating bansa sa malakas na lindol. Dasal din natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay, ang mga nagpapamisa at ang mga kasama nating nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ililingap mo ang mga walang inaasahan, kundi ikaw, hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagkapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay na magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong Panginoon, ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng buong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Mapalad ang kinukupkop ng buong Diyos ni Jacob. Sa mga panguloy, huwag kang mga hawak. Kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamamatay, halik sa alabok. Ang anumang balangkas nila'y matatapos. Mapalad ang kinukupkop ng buong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kaniyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Mapalad ang kinukupkop ng buong Diyos ni Jacob.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo kung papaano dinescribe ni Kristo ang mga mapupunta ng impyerno. Sabi niya, mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Hindi po ba natin na itatanong kung bakit? Well, yung pananangis, malamang sa alam na natin or at least may idea na tayo. Because weeping represents deep sorrow, deep pain, deep anguish, physical, spiritual anguish for that matter. Ikaw ba naman yung hindi na nga napunta ng langit, dapat mo sanang kalagyan, tapos makararamdam ka pa ng matinding sakit, ng walang humpay, walang break time, walang hanggan, ay iiyak ka nga ng iiyak kahit wala ng luhang pumapatak. So, for me, yung weeping, pananangis, understandable yan. Ang medyo problema ko na intindihin ay yung kapartner nito, yung gnashing, grinding of teeth. Kasi while the gnashing of teeth can be associated with the pain that people in hell will experience, diba? Sa matinding sakit, you will grind your teeth. Alam naman po natin mas associated ang pagngangalit ng ngipin sa matinding galit. When a person or an emotion is burning with rage against someone or something, ang ngipin talagang nagngangalit, nagagalit. Now, as I said, ito yung medyo hirap akong intindihan kasi parang kinokontra nito yung una, yung weeping. And as much as akala ko yung weeping ay dahil sa pagkisisi ng mga mapupunta ng impyerno, bakit may pagkagalit? Until I realized na yung sinasabing weeping dito ay hindi naman dahil nagsisisi sila'y napunta ng impyerno, kundi dahil nagsisisi sila dahil sa matinding hirap at sakit na naranasan nila. Parang yung nahuli sa pagkakasala at naparusahan, yun ang ipinagsisisi niyan. Nahuli ako. Ang sakit ng parusa. Hindi dahil gusto niya talagang magbago. Yun ang weeping o ang pagnanangis ng mga mapupunta ng impyerno. Hindi dahil nagsisisi sila sa kasalanan nila at gusto nilang magbago, kundi dahil nandun yung pagsisisi, bakit ko ba naranasan ito? Bakit ba ako dumako sa ganito? Yun. Sapagkat sa halip pa lang magsisi, magkagalit pa sila sa Diyos. Yung mga mapupunta ng impyerno, they'll be like, how dare you tell me you love me? Bakit mo ko hinayaan na mapunta dito sa impyerno? Sabi na nga po, wala ka silbi. Hindi ka talaga totoo. Niloko mo lang ako. At paulit-ulit yun. Yung galit nila sa Diyos. Yung hinanaing nila sa Diyos. Yung pagtatampon nila sa Diyos. Hanggang sa wala na siguro silang maging ngipin o magasgas na, mapudpud na ang kilagid nila sa kakangalit. Kaya yung pagngangalit dito, bahagi pa rin ng kaparusahan sa impyerno. Hence, the combination of those two, weeping and gnashing of teeth. Gayun pa man, hindi ko pa rin mag-gets noong una kung bakit
sa halip na magsisi sa kasalanan ay magtatampo pa, magagalit pa sa Diyos. Ang isa sa mga rason na naisip ko ay dahil sa impyerno wala nang grasya ang Diyos. So wala nang grasya or mechanism upang ang tao sa impyerno ay magsisipa dahil wala nang pagkakataon na magbago. Wala nang pagkakataon na magsisipa. Wala na ang grasya ng Diyos sa kanila. But then again, ito yung hindi ko maintindihan. Hindi ba nila maisip na hindi naman sila mapupunta ng impyerno kung hindi dahil sa kanilang sariling katigasan ng ulo? Dahil ang Diyos hindi naman papayag na mapunta sila ng impyerno hanggang sa huli. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan upang isalba sila sa matinding kapahamakan. Sabi nga, katulad ng isang mabuting pastol na kahit patay na yung tupa, kahit nilalapan na, ipaglalaban pa rin ng pastol, kahit na nga daw ang maiuwi na lang ng pastol ay kapirasong laman ng tupa. Diba sabi sa Biblia, no one can snatch you away from me unless gustuhin natin to be snatched away from the hands of God. Ginusto na natin. Hindi naman tayo dadako sa walang hanggang kaparusahan kung wala tayong napakaraming mga grasya at pagkakataon na ibinigay ng Panginoon upang hindi tayo mapunta dyan na ating pinalampas, na ating hindi pinakinggan, na ating hindi tinanggap sa ating buhay. Well, one of the reasons kung bakit hindi na talaga magsisisi ang mga taong nasa impyerno ay dahil wala nang grasya. Wala nang grasya ang Diyos na magpo-prompt, mag-i-impel sa kanila, mag-inspire sa kanila na magsisit, magbago pa. Dahil wala na nga din tsansa. So, yun ang pinakadahilan kung bakit yung weeping and gnashing of teeth na yan, hindi dahil sa pagkisisi yan. Nagsisisi man sila, yun ay dahil sa napakahirap na kalalagayan nila. Yun, other than that, wala na. Ang hindi ko lang din again, Matig, ay yung sila pa talaga yung magagalit sa Diyos. Ano? Sige nga, mapupunta ba ang isang kaluluwa ng tao sa impyerno kung hindi naman dahil sa sariling kagagawa nito? Hindi naman magkukulang ang Diyos sa grasya upang isalba tayo sa impyerno eh. Hindi nga ba't sinasabi ng isang mabuting pastol kahit nilalapanan ng mga wolves, ang tupa ipaglalaban pa rin niya yan. Kahit na nga kapirasong laman na lamang ang maiuwi niya, iuwi pa rin niya. Ibig sabihin, hindi niya pinabayaan ang isang tupang nilapan at pinatay na, pinagkalasag-lasag na. Totally ay makuha sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, no one can snatch you away from me. Maliban na lang kung tayo mismo ang siyang pumupunta sa impyerno. Maliban na lamang kung sa katigasan ng ating ulo, hindi natin pinakikinggan ng Diyos, hindi natin tinatanggap ang lahat ng mga hindi mabilang ng mga grasyang ibibigay niya sa atin upang maisalba tayo sa impyerno. Kaya sa huli, walang ibang sisihin kundi sarili lamang talaga natin if we'll end up in hell. Narinig naman po natin sa ating unang pagbasa, kung ano yung relasyon ng Diyos sa atin. Katulad ng magpapalayok na napaka-focus and hands-on sa kaniyang pinopormang clay or luwad, that every movement na gawin niya ay may purpose. Hindi siya bara-bara kung kumilos. May purpose according sa hugis, sa forma at sa magiging gamit ng palayok na kanyang lilikain. Kung ito ba'y pabilog, kung ito ba'y pahaba, kung ito ba'y panghalaman, kung ito ba'y pang-display lang. So, nandun yung focus niya, nandun yung pagiging intimate niya sa bawat detalye na pinoporma niya. So much so na ang magiging resultang palayok ay hindi aksidente lang, kundi talagang pinagplanuhan niya. Ganon ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo aksidente. Pinagplanuhan ng Diyos ang buhay natin. And this, life as a purpose. May layunin ito sa mundong ito. And ultimately, ang layunin ng Panginoon ay ang makasama tayo sa kalangitan, that we end up not in hell but in heaven. At gagawin niya ang lahat para mangyari yan. At tulad din ng paglalarawan na ibinigay dito sa ating first reading, na kapag ang luwad ay naging out of shape, na iba't nasira, binabalik niya at binibigyan niya uli ng bagong forma. So kahit na yung akala mo useless clay na dahil pangit yung pagkakaporma, ang gagawin ng magpapalayok, imamasahe niya uli yon at buong tiyaga niyang bibigyan ng panibagong forma kahit na ito minsan o sa ilang beses sa inasiran. Yun, ganun ang Diyos sa buhay natin. Ano man ang maging kasalanan natin, ano man ang mga pangit na mangyari sa buhay natin, He will never give up. Gagawin at gagawin niya ang lahat para sagipin tayo. Yes, sins, failures, and the bad things that will happen in our lives can damage us, but God will do everything that He can in order to restore us. Basta, katulad ng luwad, let us just be humble enough to be formed
by God to be formed by the potter. Kaya again, ang mga mapupunta ng impyerno, wala naman talagang ibang masisisi, kundi sarili lamang nila. Unfortunately, they'll be too proud to accept that. Alam nila yun, pero hindi nila aminin yun dahil mayabang sila. Yun, dito ko medyo mas naintindihan na kung bakit yung weeping and gnashing of teeth in hell ay hindi magiging produkto ng pagsisisi, kundi ng galit, ng tampo, ng inis. Kasi in the first place, hindi naman sila mapupunta ng hell o ng impyerno, kundi naman dahil sa kayabangan nila. Kayabangan ng dahilan ng mga kasalanan, kayabangan din ng dahilan ng hindi pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. So hindi nakapagtataka na yung mga talagang mapupunta ng impyerno, sagad sa kayabangan. At yung sagad sa kayabangan na mga yon, ang siyang sa halip na magsisi ay magagalit pa rin ng walang humpay sa Panginoon. Kaya sana po makita natin ito, yung napakalaking kapahamakan na pwedeng maibigay sa atin ng ating kayabangan. Lahat naman po nagkakasala. Sa katunayan, hindi basta criterion para mapunta ng impyerno ang pagiging makasalanan sapagkat lahat tayo makasalanan. Ang napupunta talaga ng impyerno ay yung sagad sa kayabangan, yung hanggang sa huli hindi magsisisi, hindi aamin, hindi hingi ng kapatawaran. Kaya't kapag sila'y napunta ng impyerno, magiging bahagi pa rin yan ng kanilang kaparusahan. Yung yabang na sa halip na magsisi, ay magagalit pa sa Diyos ng walang hanggan. Ito po sanang makita natin bilang mensahe ng pagbasa ng ating napakinggan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Kami ng tawad sa maraming mga pagkakataon ng kayabangan na hindi na kami sumunod sa iyong kalooban, nang nakukonsensya kami, hindi pa kami nagsisi tumalikod sa aming mga kasalanan, kami pa ang may kanang magkalit. Hindi namin alam sa tukso ng Diablo ay para namin tinatahak ang impyerno ay ayaw po namin, Panginoon. Ayaw naming sisihin ka habang buhay sapagkat ang pagsisisi ay dapat na sa amin at yun ay dapat na namin simulan ngayon pa lang. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, kung tayo magbabalik loob, kung tayo tatalikod na sa kasalanan,
mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong Magpakumbaba tayo upang tayo magabayan sa'yo ni Kristo kung lalapit kay Jesus. kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparan na sa unang-una, ngayon ang magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. Diyos narito, ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagmaguran, maging aming buhay sa'yo sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at kayo'y aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay pagtaguyod sa tanan, magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ang katauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Nang anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, Idanis sa aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay isang mahal na birhen ng lasal at ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal, katulad ni San Pedro Crisolog, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami maidulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tungayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be.
Kordero ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa ngalan mo, naming piling at lagi nagdasal. Maging mapalad sa nagtanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyanan. Sa landas ko, awi na dugo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko. Gawin at gawin lahat sa buhay ikaw. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo. At umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Pagkalobong ito ay magdulot ng pagunlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong niisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat.
at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong po ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan at maipalaganap natin ang debosyon sa Our Lady of Lazareth. Salamat po. Ang bahala na po sa inyo ay ang Panginoon. Yun po ang lagi naming dasal dito. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank you. Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po.